13 taon, isang bata, isang sakripisyo na hindi malilimutan. Pero paano naging bayani ang isang Boy Scout sa murang edad? At bakit ang kanyang pangalan ay halos nakalimutan ng kasaysayan? Ano ang nagtulak kay Aris Canoy Espinosa na ialay ang sariling buhay para sa iba? Ano ang nangyari noong hapon na iyon at bakit siya tinawag na bayani sa edad na 13? Isang payapang baryo sa Lanao del Norte. Mga bata naglalaro sa eskwelahan, basketball, tawanan at sigawan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay na hindi dapat naroroon, isang granada, isang laruan ng kamatayan. Bandang 2:00 ng hapon, isang grupo ng kabataan nagpapasa-pasa ng granada na para bang bola. Hindi nila alam anumang segundo maaari itong sumabog. At sa tabi nila, isang batang scout, si Aris, tahimik, mapagmasid at alerto sa mga bagay. Ang granada gumulong papunta sa mga bata, papunta sa gitna ng laro. Sigaw ni Aris, "Lumayo kayo, sasabog yan." Pero ang hindi nila alam, may desisyon siyang gagawin na magbabago sa lahat. Sa halip na tumakbo, sa halip na magtago, si Aris ay tumalon. Tinakpan ng kanyang katawan ang granada. Isang hakbang na walang balikan, isang sakripisyong hindi inaasahan, isang malakas na pagsabog, usok, sigaw, takot, at sa gitna ng lahat isang katahimikan. Si Aris nakahandusay, wala na, pero ang mga bata sa paligid ligtas. Enero 30, 1994, isang araw ng kabayanihan. Si Aris Canoy Espinosa, 13 taong gulang, Boy Scout, nag-alay ng buhay. Ginawaran ng Gold Medal of Honor ng Boy Scouts of the Philippines. Isinulat bilang Scout Hero, ngunit ang kanyang pangalan unti-unting nawala sa alaala ng marami. Isang bata, isang bayani, isang kwento ng sakripisyo. Sa edad na 13, pinili niyang iligtas ang iba kahit kapalit ang sariling buhay. At tayo, kung tayo ang nasa kanyang kalagayan, handa ba tayong magsakripisyo? Ang kwento ni Aris Canoy Espinosa ay paalala. Ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa edad, hindi nasusukat sa lakas. Nasusukat ito sa tapang at sa pagmamahal sa kapwa. Bayani sa edad na 13, isang pangalan na dapat manatili, isang kwento na dapat ipaglaban.